Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gandang umaga po, Father. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa Huwebes sa ika-6 na linggo sa panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Sa atin pong pagsasama-sama at pagdulog sa banal na Eukaristiyang ito, muling ipinagkakaloob sa atin ng biyaya ng banal na Espiritu. Nawa, patuloy nating samantalahin ng biyayang ito, sapagkat ang banal na Espiritu ang ating patnubay, ang banal na Espiritu ang ating gabay. Kaya't patuloy nating ilapit ang ating mga sarili, maging handa tayong magpatulong sa banal na Espiritu. Kaya aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging iyong katuwang ang sambayanan mo sa pagganap sa kaligtasan. Ipagkaloob mong lagi naming ikagalak ang muling pagkabuhay ng giliw mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudiyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudiyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakitira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila tuwing araw ng pamamahinga. Nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudiyo at Griego. Nang dumating sila sa Silas at Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudiyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko na sagutin iyon.
Mula ngayon, tutungo ako sa mga hintil. Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng mga nagngangalang Tesiyo Justo, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga ang kanyang sambahayan at sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig, ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli. Sabi pa niya ay, sapagkat ako'y paparoon sa Ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, "Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon ay inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang,
sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa atin po mga pilgrims mula po sa Bulacan, no? Sa pangunguna ng kanilang kuraparoko, Father Jeffrey Zuniga. Sa lahat po sa inyong nararito na namimintuho kay Santo Padre Pio, muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Pansamantalang lungkot, walang hanggang galak. Pansamantalang lungkot, walang hanggang galak. Sa Ebanghelyo ngayon, narinig natin ang mga misteryosong salita ni Jesus. Ano ang sabi niya? Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkatapos ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikitang muli. Ang mga alagad ay nalito. Para bagang sala sa init, sala sa lamig. Ano ba talaga, Jesus? Ano ba yung ibig sabihin mong kaunting panahon? Bakit magkakaroon ng pagkawala, pero bakit mayroong muling paglitaw at muling pagpapakita? Sa kabila ng kanilang pagkabahala, sinundan ito ni Jesus ng isang pangakong punong-puno ng pag-asa. Sabi niya, malulungkot kayo at tatangis, ngunit ang sanlibutan ay magagalak. Malulungkot kayo, subalit ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Mga minamahal kong kapatid, katulad ng mga alagad, tayo rin ay dumaraan sa mga kaunting panahon. Kaunting panahon ng lungkot, kaunting panahon ng pagkabigo, kaunting panahon ng kawalang katiyakan. Maaaring ito'y karanasan na nawalan ng isang mahal sa buhay. Karanasan na nasira ang isang malalim na ugnayan. O karanasan ng kahit isang simpleng pagod sa araw-araw na pakikibaka sa buhay. Subalit, ang mensahe ni Jesus ay malinaw. Ang lungkot ay hindi katapusan ng kwento. Tragedy is not the end. Sadness is not game over. Ang lungkot ay daan tungo sa mas malalim na pangunawa. Ang lungkot yung nagbibigay daan upang muli kang umasa, magkaroon ng pag-asa. Ang mga sugat ay maaaring maging daan ng panibagong biyaya. Mga minamahal kong kapatid, sa unang pagbasang napakinggan natin kanina, mula sa mga gawa ng mga apostol, makikita natin si San Pablo na dumanas din ng lungkot at pagod. Sa lahat ng kanyang mga pagdurusa, sa lahat ng kanyang mga pagpapagal, sa kanyang pagtigil sa Korinto, doon niya nakilala si Aquila at Priscilla, mga bagong kasama sa misyon. Sa gitna ng pagod, ipinakita ng Diyos ang kanyang presensya sa mga bagong oportunidad. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos kahit hindi natin siya agad nakikita. Sa katahimikan, sa pagdurusa o sa pag-aalinlangan, naroon ang Diyos. The presence of God is always with us. Kadalasan ang bunga ng ating pananampalataya ay hindi natin agarang nakikita. Ngunit may dumarating na ani para sa tamang panahon. Ang mensahe ni Jesus ay ito. Ang Pasko ng pagkabuhay ay hindi isang araw lamang. Ang kagalakan ay hindi nananatili ng iisang araw lamang. Ito'y araw-araw nating pinagdiriwang kapag tayo'y pumipili na umasa, magmahal at maniwala sa kabila ng kadiliman. Hindi man natin makita kaagad ang solusyon, hindi man natin agad makita ang mga biyaya na dumarating sa ating buhay. Ngunit panghawakan natin kaunting panahon ng lungkot, kaunting panahon ng trahedya, kaunting panahon ng pagsubok.
Pagkatapos ng pighati, pagkatapos ng lahat ng iyong mga pagpapagal, there will always be new opportunities. There will always be blessings. Sabi nga, after the storm, there will always be a rainbow. Panatilihin nating buhay ang ating pananampalataya. Ay nang sinasabi ng ating Panginoong Yesus, ang ating kalungkutan ay magbabago at ito'y magiging kagalakan. Ay mga minamahal kong kapatid, sa ating patuloy na paglalakbay sa hubileyong ito ng pag-asa, panghawakan natin yung pag-asang hatid ng ating Panginoong Yesus. Sama-sama tayong maglakbay. Tulungan natin ang lahat ng ating mga kapatid, lalo tigit ang mga nangangailangan. Akayin natin ang mga naliligaw ng landas. Akayin natin yung mga taong nananatili pa rin doon sa kaunting panahon ng kani-kanilang mga pagsubok at kalungkutan. Let us be their source and light of hope upang hari nawa makarating tayong lahat doon sa panghabang buhay na kagalakan. Ngayong araw na ito, ipinapaalala at ipinakikita sa atin ng ating Panginoong Yesus na mayroong pagtawid, mayroong pagsalya mula sa kawalan, may panibagong pag-asa. Mula sa kalungkutan, mayroong kagalakan na nag-iintay para sa ating lahat. Ngayong araw na ito ang paalala sa atin ng ating Panginoong Yesus. May pag-asa. Yung pansamantalang lungkot ay magkakaroon ng walang hanggang galak. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslog. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at tiwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya ay talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay at sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto
sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung di po kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may pag-alam. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakan sa araw-araw. Patawarin mo kami
sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kristo'y nihain na, pamaskong maamong tupad. Magsalo tayo't masaya sa tinapay na pamista. Sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong
Ang isinasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit ng mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupa. Nagsalo tayo't masaya sa tinapay na pamista. Bago't wakas, Alleluia. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Maraming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala.
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Tuwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna sandali. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na 8 ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimik at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Pagkatapos po ng banal na misa ay isusunod agad ang panalangin pang umaga. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Ang mga rosaryong aming daladala, imahe ng Panginoon, ng mahal na Birhen, ng mga santo, lalo tigit ni Santo Padre Pio, mga dasalan, langis, miracle robs at healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naway pagpalain tayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Sa ilang sandali po'y gagawin natin ang panalangin sa umaga. Kayo po ay aming inaanyayahang makiisa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Inaanyayahan po namin kayo na makiisa sa ating panalangin sa umaga. Ngayon po ay 29 ng Mayo, araw ng Huwebes, para sa dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng ating Panginoon. Magsitayo po lahat. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Alleluia. Halina, sambahin si Kristong Panginoon habang siya'y paakyat sa kalangitan. Alleluia. Aleluya, halina sambahin si Kristong Panginoon habang siya'y paakyat sa kalangitan. Aleluya. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Aleluya, halina sambahin si Kristong Panginoon habang siya'y paakyat sa kalangitan. Aleluya. Sapagkat ang Diyos ay Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Aleluya, halina sambahin si Kristong Panginoon habang siya'y paakyat sa kalangitan. Aleluya. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Aleluya, halina sambahin si Kristong Panginoon habang siya'y paakyat sa kalangitan. Aleluya. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako itinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Aleluya, halina sambahin si Kristong Panginoon habang siya'y paakyat sa kalangitan. Aleluya. 40 taon, sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Aleluya, halina sambahin si Kristong Panginoon habang siya'y paakyat sa kalangitan. Aleluya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aleluya. Aleluya, halina sambahin si Kristong Panginoon habang siya'y paakyat sa kalangitan. Aleluya. Tayo pong lahat sa awit. Si Jesus ngayon muling nabuhay. Aleluya. Aleluya. Magalak tayo sa ating tagumpay. Aleluya. Ipinangako siya sa krus, namatay. Aleluya. Upang iligtas tayong nawalay. Aleluya. Sambahin natin at papurihan. Aleluya. Ang Kristong Hari ating itanghal. Aleluya. Tao'y tinubos sa kasalanan. Aleluya. Ang mga anghel ay mag-awitan. Aleluya. Sa ating Diyos Ama ang kapurihan. Aleluya. At sa Diyos Anak na Haring mahal. Aleluya. At Espiritong Diyos na banal. Aleluya.
darakilain magpakailanman. Alleluia. Ako ang punong ubas, kayo ang mga sanga. Alleluia. Pastol ng Israel, ikaw na nagunitay, umakay kay Jose na tulad sa kawan. Ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig, iyong ipadama sa angkan ni Ephraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas sa hirap at tubusin. Ibalik mo kami, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo nga kami sa tuwi-tuwinay, tinapay ng luha, yaong kinakain. Luha ng hinagpis ang inihanda mo na aming inumin. Iyong binayaan na ang mga bansa sa aming paligid, kami ay bakahin. Iyong tinulutang kami pagtawanan ng kaaway namin. Ibalik mo kami, Panginoong Diyos, at ipadama mo iyong pagmamahal. Mula sa Ehipto, iligtas mo kami sa iyong sinag, kami ay tanglawan. Mula sa Ehipto, ikaw ay naglabas ng puno ng ubas, sakat itinanim sa lupang dayuhan, matapos ang tao, rooy palayasin. Ngunit nilinis mo muna't pinagyaman ang piniling lugar na pagtataniman. Doon ay nag-ugat, ang buong lupain ay nalaganapan. Nagsanga ang puno, lumagong mabuti, at ang kabundokay kanyang nililiman. Mga punong sedro'y nililiman pati ng sangang malabay. Hanggang sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot. Pati mga ugat, tumabang mabutit, umabot sa ilog. Bakit mo sinira ang pader kung kaya napasok nitong dumaraan? Pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat niluluray. Itong walang pakundangan, kinakain ito ng lahat ng hayop na nasa parang. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagbasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Ito ay sinunog. Sinunog pa nila ang nasabing puno matapos maputol. Sa iyong kagalitan ay iyong harapin at ng mga lipol. Ang mga lingkod mo at iyong ingatan, yamang hinirang mo ay ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo yung pagmamahal. Iligtas mo kami sa iyong sinag. Kami ay tanglawan. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon magpasaulang hanggan. Amen. Ako ang punong ubas, kayo ang mga sanga. Alleluia. Sasalo kayo ng tubig ng may galak mula sa batis ng tagapagligtas. Alleluia. Panginoon, pinasasalamatan kita sapagkat kung nagalit ka man sa akin, napawi na ang galit mo at ako'y iyong inaliw. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat ang Panginoon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan.
Sasabihin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo sa Panginoon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri sa Panginoon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at banal ng Israel. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumalo kayo ng tubig ng may galak mula sa batis ng tagapagligtas. Alleluia. Pinakain tayo ng Panginoon ng pinakamainam na uhay. Masiglang awitan ang tagapagligtas. Itong Diyos ni Jacob, awitang may galak. Umawit sa saliw nitong pandereta, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Hipan ang trumpeta tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot na sa kabilugan. Sa bansang Israel, ito yaong utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang, ang utos di ito nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Ganito ang wika ng aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis. Ipinababa ko ang pasaaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap. Iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubok sila sa Batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin, sana'y makinig ka, o bansang Israel. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako ay ang Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. May pagkain ako na handa sa iyo. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin, di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso aking binayaang, ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Silang namumuhit sa akin napupuot, ay magsisiyuko sa laki ng takot. Ang parusa nila ay walang pagkatapos, ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipakakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Pinakain tayo ng Panginoon ng pinakamainam na uhay. Pagbasa ng salita ng Diyos ayon sa mga gawa sa mga taga-Roma. Kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamagitan ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Nabayubay siya sa krus dahil sa ating sala. Alleluia, alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia. Tayo pong lahat, magsitayo po ang lahat para sa papuring awit ni Zacarias. Ako'y patutungo sa aking Ama at sa iyong Ama,
sa aking Diyos at sa inyong Diyos. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos at magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. ako'y patutungo sa aking Ama at sa iyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos. Ibinigay sa atin ng Diyos na ating Ama ang kanyang anak para sa pagkabuhay na mag-uli ng kanyang bayan. Buong tiwala tayong dumalangin sa Ama at wikain, Ang Panginoong Hesus nawa ang aming maging buhay. tulad ng isang matatag na apoy. Niliwanagan mo ang daraanan ng iyong bayan doon sa ilang. Sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, maging liwanag nawa si Kristo ng aming buhay. Ang Panginoong Hesus nawa ang aming maging buhay. Sa pamamagitan ng tinig ni Moises, tunuruan mo ang iyong bayan mula sa bundok. Sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, maging liwanag nawa si Kristo ng aming buhay. Ang Panginoong Hesus nawa ang aming maging buhay. Binusog mo ang iyong naglalakbay na bayan sa pamamagitan ng iyong kaloob na tinapay. Sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, maging liwanag nawa si Kristo ng aming buhay. Ang Panginoong Hesus nawa ang aming maging buhay. Binigyan mo ng tubig mula sa kabatuhan ang iyong bayan. Sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, maging liwanag nawa si Kristo ng aming buhay. Ang Panginoong Hesus nawa ang aming maging buhay. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon ika-14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din sa mga intensyon ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio at parokya ni Santo Padre Pio. Ang Panginoong Hesus nawa ang aming maging buhay. Sama-sama po nating dasalin ang panalangin tinuro sa atin na ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Ama, magalak nawa kami sa pag-akyat sa langit ni Jesucristong iyong anak. Masundan nawa namin siya sa bagong sangnilikha, sapagkat ang kanyang pag-akyat sa langit ang aming kadakilaan at pag-asa. Sa pamamagitan niya na aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at takayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong nakiisa sa ating pang-umagang panalangin.